98% of gun crimes are committed with loose firearms. The Robin Padilla law, which extinguished culpability and made it a bailable offense, has led to a surge of crime precisely because loose firearms is a bailable offense. Minutes, no? So, nang una, I think ilang beses na natin napag-usapan ito tinatawag na heuristics. No, yung heuristics mga ka-learners, ito yung tinatawag na mental shortcuts. Okay, so ilang beses natin piniliwanag na naglalakad yung kaibigan mo, natapilok siya. Ano ba yung Tagalog sa natapilok? Napandol sa Cebuano o nadapa. Ayan, nadapa siya. Automatically, magko-conclude tayo na tanga. Parang, again, from ito lang yung nakita mo, isang behavior, conclude ka kaagad na tanga. No? Mental shortcuts po yan, tinatawag na heuristics mga ka-learners. Dalawang klase po ito, availability heuristics at representative heuristics. Dumiretso na tayo dito sa availability heuristics. Again, mental shortcuts pa rin. Ang definition nito ay cognitive bias where people estimate the probability of or importance of an event based on how quickly examples come to mind. Okay? So, bakit ko ito ginamit? Oy, magandang hapon dito kay Fe Bagyo. Welcome back sa ating channel, ma'am. Nakaabot ka na sa live. Dati team replay ito si mama. Ay, nakapag-live na pa rin pala ito siya. No? So, bakit ko ginamit ito? Kasi nga mga ka-learners, sa pagkakaalam natin, ongoing pa yung investigation. Okay? Yun nga lang ang kaso dito, ito, personal opinion ko na lang, nakikita nila na opportunity ito para makapag-press con, para makapag-harap sa media, makapagbigay ng kasi kailangan ng, anong tawag natin dyan, immediate closure, parang ganyan, yung tinatawag natin. No? Sinimplify nila, at tawag dito oversimplification. Ang ginawa ang paliwanag dito ay, nangyari ito kasi dahil sa pulisiya na ito. Di ba? Lumala yung krimen dahil sa pulisiya na ito. Kasi available, kasi reckless imprudence lang, availability heuristics. Yan yung available na information sa kanyang isipan, yan din yung ginamit niya dito, mga ka-learners. Okay? So kaya availability heuristics. From the term cognitive bias, bias po ito. No? Bakit? Kasi walang tamang data na ginamit dito unless sinabi ni John Vic Rimulya na base sa pag-aaral namin, publish ganito, in the year ganito, ito yung rason. Pwedeng maniwala tayo. Kasi, base sa pag-aaral. Base dito, base lang sa kaisipan ito ni John Vic Rimulya. Again, mga ka-learners, ako personally, and I think tayong lahat, hindi tayo naghahanap kung sino yung dapat i-blame dito. Ang hinahanap natin, action para mapigilan ito mga ka-learners kung ano yung dapat mapigilan. Kahit gawin pang death penalty yan, yung nagpabaya ng ang may-ari ng kung intention talaga ng halimbawa ng tao or ng estudyante na manakit, maghahanap talaga ng paraan yan mga ka-learners. Okay? Again, action para prevention yung hinahanap natin dito, hindi kung sino dapat ang i-blame. Ako personally, wala akong nakitang mga tao na biniblame yung administration sa nangyari dito, mga ka-learners. Unfortunately, meron yung ibang tao biniblame. Ito, si Robin Padilla, biniblame si PRRD. Parang ang layo na, di ba, mga ka-learners? Again, action yung hinahanap natin. Ano pa nakikita natin dito? Invalid inference. Ayan. O kapag familiar kayo, nagkakanda kayo ng research, na inference, ito yung conclusion. Invalid yung conclusion dito. A faulty logical step where the conclusion does not follow from the premises either because of insufficient evidence, misinterpretation, or logical fallacy. Ang ginawa kasi dito, hasty generalization ito kung sa logic pa, mga ka-learners. Hasty generalization or overgeneralization. Kasi nga, naghahanap yung mga tao ng mga paliwanag. Pero, nagpaliwanag nga si John Vic dito, again, para sa akin, hindi naman tama, invalid inference. Walang data na basihan.
wala siyang presentang data. No? Ang nangyayari kasi dito mga ka-learners, hindi kinonsidera ni John Vic Rimulya yung tinatawag natin na agent self. Anong yung agent self? Na ang tao mismo ang nagdidesisyon sa kanyang sarili kung ano yung gustong gawin niya, mga ka-learners. Apat kasi yan pwedeng tignan natin. Again, sarili mo, no? Purely sarili mo, desisyon mo lang. Pwedeng sarili mo plus environment. Pwedeng sarili mo plus genetic, no? Mga ka-learners. Or pwedeng walang involvement sa sarili, pwedeng social o environment plus genes, mga ka-learners. So kayang apat ito. Ang problema, again, tinanggal nila ang role ni self dito. Tinignan nila dito ang influence of the environment lamang. Okay? Which is unlikely. Bakit? Kasi yung tao mismo, mga ka-learners, nag-iisip. Kaya nga, special tayo compared sa mga hayop, mga ka-learners. Kasi, again, agent self yung tinitignan natin. Ngayon nga, ang nangyayari, again, invalid inference ito. Unless may pakita talaga si John Vic Rimulya dito na ito, basis pag-aaral namin, nung lumabas itong ganito ni ito yung rason kung bakit lumala itong ganitong mga pangyayari, mga ka-learners, di ba? At ito pa, no? Policy blame shifting. Okay, the act of attributing the cause of a problem to the inadequacy or leniency of existing laws or policies rather than acknowledging other contributing factors such as poor enforcement, institutional negligence, or personal accountability. Ayan ha. Inadequacy or leniency of existing laws. Ito, malinaw yun kasi sinabi niya dahil daw sa batas na Robin Padilla Law, yung sinabi niya. May sinabi pa siyang term, precisely, mga ka-learners. Ang bigat nun, di ba? This happened precisely because. Yan yung sinabi niya. I think tama yung na-remember ko. Policy blame shifting ito. Okay? So, instead of tignan natin yung mga contributing factors, no? Yun nga, personal accountability, influence sa parents, influence sa digital world, no? Parenting method, parenting style, environment sa school, environment sa bahay, emotional regulation ng bata or ng individual. Again, ang daming anggulo pwedeng tignan, yet dito lang pinasok ni DILG Secretary John Vic Rimulya, mga learners. Okay? So, anong lumabas dito? Anong ibig sabihin dito, mga ka-learners? Simple lang. Ang nakikita ko, pwede kayong mag-disagree dito, mga ka-learners. Pwede nyo i-comment diyan kung agree or disagree kayo. No? Simple lang. Deflection of responsibility ito. I think alam ng lahat kung ano ito. Ilang beses na natin pinag-usapan itong deflection, mga ka-learners, no? Again, deflection in general, pero kung titingnan natin, deflection of responsibility, no? Kasi ang focus niya dito hindi nga doon sa individual, hindi doon sa environment sa school, sa bahay, relationship sa parents at sa individual at sa bata, no? Again, lahat ang daming yet tinignan niya dito sa issue sa batas na Robin Padilla Law, mga ka-learners.